Mga kabayan, may hawak umanong record si Batangas 1st District Representative Leandro Ligarda Libiste ng palitan ng text message ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Liaison Office Undersecretary Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa bilyon-bilyong pisong halaga ng budget insertion mula December 2024 hanggang July 2025. Sinabi ni Representative Igay Erice na ipinakita umano sa kanila ni Representative Leandro Ligarda Libiste ang laptop na naglalaman ng buong pag-uusap ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Presidential Legislative Chief Adrian Bersamin kaugnay ng kickback sa flood control project. Git niya, walang coding ang mga mensahe. Malinaw ang dalawang phone number at may ipinapakitang screenshots at leaders na may kaugnayan sa usapan. Dahil dito, umapila ang ilang mababatas at si Gabriela Representative Sara Ilago ng investigasyon sa umano'y komunikasyon ni na Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at dating Presidential Office Chief Adrian Bersamin kaugnay sa kickback scheme sa mga flood control project. Para sa mga kongresista, matibay na ebidensya umano ito ng direktang pakikilahok ni PBBM sa flood control corruption scandal. Si Adrian Bersamin, nasa kanya yung mga deliveries ni Bernardo at direktang nire-report niya kay Pangulong Marcos, no? At ang sinasabi nga, merong mga exchanges of communications between Yusek Bersamin and the President, no? Ni-report niya yung pagkakompleto ng 7.112 billion in deliveries. Dapat imbestigahan ang mga officials na yan, dapat magkaroon ng pananagutan, hinahamon natin ang Office of the Ombudsman, gayon din ang kapulungan na ito, nandyan yung committee natin on good government and public accountability, nandyan din ang Blue Ribbon Committee. Itong bagong developments na ito, seryoso at hindi dapat ipagsawalang bahala. Dapat imbestigahan at dapat magkaroon ng pananagutan. Kinukonsidera rin umano ng Makabayan Bloc na sampahan ng kaso ang mga dating Malacanang officials na sangkot sa flood control corruption scandal. Ine-explore natin o pinag-aaralan natin yung pagfa-file ng kaso sa mga sangkot doon sa DPWH, Yusek Bernardo affidavit for example, and yung ebidensyang ito, sinabi din dito na may involvement, no? Ang mga Bersamin, ang dating DBM Secretary Pagdanganan. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Totoo kaya ang kumakalat na issue na di umano ay may kutsabahan itong si PBBM at si Lucas Bersamin? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakicomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon.